Lolo. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Our Heavenly Father, Lord, we ask for your guidance as we start our sing inspiration. Thank you for everything. In Jesus' name we pray, amen. Para sa ating unang awitin, let's sing, I Sing the Mighty Power of God. Hymn number 51. Para sa ating sunod na kakantahin, let's sing My Maker and My King. Hymn number 7. Para sa ating opening song,
Let's sing, we gather together. Let's all rise. Tayo po ay lumuhod sa ating panalangin. Let's pray. Our versus God, Heavenly Father, thank you for the wonder us. Lord, gabayan niyo po ang magbabahagi ngayong gabi. Naway bigyan mo sila lang kalakasan. At sana po wala pong masama. Thank you for the blessings that you're giving us. And please guide us. And pray, Amen. Magandang gabi mga kapatid at happy midweek. So, ang parte ko po ngayon is ipapakilala ko po sa inyo mga kapatid ang mga nag-lead ngayong midweek po natin ngayong gabi. So, ang chorister po natin ngayong gabi is si Sister Hazel Lee Lagade. At ang opening prayer po natin ngayong gabi is si Sister Hazel Joy Lagade. At ang iyong presider, ang iyong likod, si JP Lagade. At ang susunod po doon is prayer band natin at mga prayer request by row. At ang next po is special song by Rampana Youth. At ang speaker po natin ngayong gabi is si Sister Alchin Mascardo. At sundan po nito ng opening, closing prayer at closing song. Maraming pong salamat. Tayo na po ay mag-proceed sa ating prayer band request. Kung may mga request po kayong kapatid, naway sabihin po natin ngayong mga request nyo po para po sa ating prayer band. Kung sino po may request.
Maraming salamat, Brother Alvin Mascardo. Meron pa po iba? Prayer request po for our prayer band. Maraming pong salamat, Brother Ronnie Ranes. At meron pa po iba sa prayer band po. Prayer request. Kung wala na po is tayo na po ay mag-proceed sa ating prayer band by row, by seat po. Maraming pong salamat.
Akin po ang inahayaan yung mga kabataan para po sa ating special song. Lahat po. Lahat ng kabataan. Ayan, maraming salamat po sa mga kabataan para sa kanilang musical offering. So, happy midweek po sa ating lahat. Happy midweek po.
parang pagod na pagod tayo, kalahati pa lang po to ng linggo. Actually, ako rin po ay grabing pagod sa enrollment namin. Share ko lang po sa inyo konti. Nung Monday po, buong araw akong nasa clinic ng Lagrisola, nagpa-drug test, 9 a.m. hanggang 9 p.m. po ako doon. Nag-antay po ako para lang sa drug test. Tapos hindi po ako nakapa-drug test noon. Kinabukasan, nagbalik ako ulit, 7 a.m. hanggang 3 p.m. Nandoon na naman ako. 2 days po akong nasa clinic, mag-antay lang para sa drug test. Grabe yung pagod. Tapos kanina ay nagpa-enrolled ako. Pagod ulit. Alas 4 na po ako natapos pabalik-balik sa mga building po doon. At purihin po ang Panginoon dahil natapos na po lahat ng pagod na yon. Yun nga, enrolled na ako, naayos ko yung mga dapat kong ayusin ng mga problema. At grabing praise ko sa Panginoon dahil doon. Actually, hindi po talaga ako, parang nagdadalawang isip ako magsisimba ako ngayon kasi nga, sakit ng katawan ko, tapos masama talaga yung pakiramdam ko. Sabi ni Mama, magsimba ka kasi may magpasalamat ka sa Panginoon kasi grabe yung blessings na binigay niya sa iyo ngayong araw. So, nandito po ako ngayon sa harapan nyo. Nagulat din po ako dahil ako po ang binigyan po ng part. Pero yun nga po lagi kong sinasabi kay Brother Alvin, sabi ko, Dong, kapag binigyan tayo ng program, Vesper night, midweek night, sikapin natin na ang mag-speaker ay kabataan na galing talaga sa Rampano. Mag-assign ka na ang kabataan na Rampano ang siyang mag-speak sa gabi na yon para ma-practice natin yung ating mga kabataan. Kahit po sa lesson, sabi ko, sana sa susunod dong, next Sabbath, ay tayo na rin ang maghawak ng lesson, hindi tayo magkuha ng import na elder. Tayo ang magdala talaga ng lesson ng sarili ng mga kabataan para ma-practice natin yung ma-practice natin yung ating mga sarili at makapagbasa po yung mga kabataan talaga ng lesson, ng Bible at mga spirit of prophecy. So ngayon po, hindi ako nakadala ng Bible, sorry po, pero ang dala ko ngayon ay electronic. At sa tulong po ng Panginoon ay samahan niyo po ako na ipagdasal ang lahat ng aking sasabihin ngayong gabi at ito nawa ay maging kalooban ng Panginoon at pag-aralan po natin ito ng sama-sama. So, before po ako mag-start, open po muna sa ating pong pagsimula ng aking na-prepare po na message. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms 139 verse 14. Psalms 139 verse 14. Mga kabataan, open nyo ang inyong mga Bible. Kung hindi nyo po dala, ay alam ko po na ang mga cellphone nyo ay may Bible. Please open nyo po. Verse 14, ito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakila-kilabot at kagila-gilalas. Kagila-gilalas ang iyong magawa at ang nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Tayo po lahat ay yumuko para sa ating panalangin. Let's pray. Ama naming banal, nandiyan ka po sa kataas-taasan ng mga langit, pinupuri ka po namin tinadakila. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pag-iingat at pagmamahal po sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kay Panginoon, inyo pong patuloy kami pinagkakalooban ng pagkakataon na makapagpuri po sa inyong pangalan at makapag-aral po nito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagdinig sa inyong dalangin. Ito po ang hiling sa Pangalan ni Jesus. Amen. So, ako po kasi, hindi po ako lumaki dito sa city, di ba? Na bagong lipat lang rin po, lumipat po kami dito, siguro mga 11 years old o 12 years old po ako lumipat dito. So doon po sa Aborlan, dahil baryo po kami doon, ay layo-layo po yung mga bahay. At doon po, bihira mo lang talaga makita na yung mga bata maglalakad sa daanan, tapos maiingay, ganyan. Kasi nga baryo kami noon doon sa Plaridel, sa Aborlan. Now, nung lumipat po kami dito sa Puerto, magugulat ka po talaga. Kasi doon sa nalipatan namin, sa Siksikan, sobrang daming tao at
marami ring kabataan na naglalakad kung saan-saan, mga bata. At yung isa po sa pinaka nakakagulat para sa akin ay yung mga bata po na grabing magmura. Yung parang pag nagmumura sila, parang parte na po yan nila ng pag-uusapan. Parte na yun siya ng pag-uusap nila. So sabi ko, hala, kalutong man magmura ng mga bata na ito. Bakit kaya? So, hindi tinatanong ko, bakit kaya ganon? Tapos siguro ay doon kasi sila nakatira sa likod namin. So yung makikita mo rin sa likod namin, mga ano rin talaga sila, mga, yun nga po yung mga magulang nila, na maririnig mo rin talaga. Kasi minsan, nung hindi pa masyadong, hindi pa naka-highway doon, palaging may naghahabulan doon sa likod namin na mga tao, may mga dalang itak. Ay, may naghahabulan yun doon. Parang laging may eksena sa likodan namin banda doon. So, sabi ko, ay, kaya pala siguro. Kasi, yun yung nakita nila sa paligid nila. So, kung itong bata na ito, nakita niya doon sa kaibigan niyang bata na nagmumura siya, tapos parang ang ganda naman pakinggan nun. Inisip niya na, tama lang, sige, gagayahin ko tong ginagawa ng bata na ito, ng mga kabataan na ito. Para ang cool nilang tingnan ng kabataan na yan. Parang ang cool na nakikita silang gumagamit ng ganyan. So, iniisip nila, tinatatak nila sa isipan nila, ay gayahin ko kaya itong tao na to para magmukha rin akong cool sa pananaw o sa paningin ng ibang tao. Ganito po yan dito napansin ko po dito sa city. At meron po akong i-share na kwento po sa inyo. It is a true story po galing sa ibang bansa. Ang pangalan po ng bida ng story natin ay si Ramo. So, baka yung iba sa inyo kilala siya. Kasi baka famous siya, lalo na sa mga mahilig magbasa ng mga articles. Ang sinabi dito, noong 1954 po, doon sa may isang batang nakita sa labas ng hospital ng Balrampur. Doon sa labas nagulat yung mga doctor sa India. Kasi, nung chinek nila yung katawan ng bata, yung condition ng bata, ay hindi nila alam kung paano gagamutin yung bata na yon. Kasi may kakaiba doon sa bata na yon. So, yung bata na yon, merong mga kalus. Anong Tagalog ng kalus? May mga kalyo yung kanyang tuhod, yung mga kamay, at para bang naglalakad siya gamit yung niya na gamit yung kamay pati yung yung tuhod niya. Tapos yung ngipin niya patulis-tulis din na para bang kumakagat siya ng bato or ng matitigas na mga kahoy. Tapos meron din siyang mga sugat sa likod pati sa neck niya. Na para bang hinihila siya or may mga nakaaway siya ng mga mga hayop na matutulis ang ngipin. Tapos hindi rin siya makapagsalita ng maayos. Parang kakaiba din yung lingwahe na sinasabi niya. Tapos hindi siya marunong makipag-communicate sa ibang mga tao, sa kapwa niya sa tao. So yun, yung bata na yun, ganun po yung kalagayan niya noong nakita siya ng mga doctors. Kaya, dahil hindi naman nila alam, hindi makapagpakilala yung bata kung ano yung pangalan niya, ang pinangalan sa kanya ay Ramo. So, si Ramo, hindi po siya, ayaw niya pong makihalubilo, hindi naman ayaw, pero hindi siya interesado makihalubilo sa mga bata katulad niya at takot po siya sa mga matatanda. Pero isang araw, may isa pong empleyado ng ospital, na nagdala kay Ramo sa zoo. Sa zoo, di ba? Tapos, nakita niya na pansin ng employee na yon na si Ramo ay excited siya nung nakita niya yung mga lobo, yung mga wolf. Excited siyang makita yung mga yon. And, tinawag ni Ramo, gamit yung kanyang kakaibang lingwahe, tinawag ni Ramo yung mga wolf na yon at na-attract naman sa kanya yung mga wolf na yon. Iniisip na sa palagay ng empleyado ay nakakapag-communicate sila sa isa't isa. At doon nagsimula yung magkaroon ng experiment yung mga doktor tungkol kay Ramo. Na-found out nila na si Ramo daw
kapag bibigyan mo siya ng milk, hindi niya iniinom ng pagganon. Parang nakita niyo po yung sa aso kung paano sila uminom ng tubig. Ganon po uminom ng gatas si Ramo. Tapos kapag bibigyan mo siya ng pagkain, especially karne, parang ginagreet niya lang po ng ganon. Para siyang, yun nga, katulad sa aso, di ba? Paano ba siya magkain yung aso ng karne? Ganon po si Ramo kumain doon. Kaya, after na experiment nila na yon, yung doctor, kininclude nila na si Ramo daw ay Gadja Kabatcha or isa daw po siyang wolf boy. Wolf boy, ibig sabihin, lumaki po siya kasama ng mga lobo, ng mga lobo doon sa ng mga lobo at ng mga wild animals. And therefore, dahil lumaki po siya doon sa mga lobo na yon, yung pag-uugali niya rin po ay ugali rin ng mga lobo. Diba? Based po sa description ng mga doktor tungkol sa kanya. Sa tingin niyo po ba, si Ramo po ba ay totoo ba talaga na isa siyang lobo? Diba hindi? Isipin natin si Ramo ay isang bata. Si Ramo po ay pinanganak bilang bata na katulad natin, pinanganak tayo, di ba, bilang tao. Then, kung lumaki siya sa mundo, sa mga kasama yung mga ibang mga bata, lalaki rin siya na katulad ng ibang mga bata. Hindi siya maglalakad gamit yung kanyang kamay, pati yung kanyang tuhod. Hindi siya iinom ng gatas gamit yung katulad ng pag-inom ng mga aso. Hindi makapagsalita siya ng mga ayos. Pero dahil lumaki po siya sa kasama yung mga lobo, ay nagaya niya po yung ganong pag-uugali ng mga lobo. So ano po kayang ibig sabihin po nito? Ang mundo po natin ay parang katulad din po nun. Yung mundo po natin, maraming lobo sa paligid. Isipin natin, maraming lobo sa paligid. At tayo po ay maaring pag kasama natin palagi yung mga lobo na yon, magagaya po natin yung pag-uugali ng mga yon. Ngayon, sa ating palagay, kapag po ba ang kasama po natin palagi ay magugulo, mararaskal na mga na nasa paligid natin, yung hindi po sumusunod sa kautusan ng Panginoon, yun po yung lagi nating kasama araw-araw, yung hindi kaaya-aya sa Panginoon, magagaya po natin yung pag-uugali nila, di ba? Magagaya po natin yung pag-uugali nila ng mga tao po na yon. So, sabi nga dito sa Corinthians 15 verse 33, buksan po natin, open natin sa Book of Corinthians. 1 Corinthians 15 verse 33. Ito po ang sinasabi. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Mga kapatid, hindi tayo sinilang ng Panginoon, hindi tayo sinilang na masama kagad yung ugali natin. Kasi nakadepende talaga yan kung ano yung nasa paligid natin. Baka nagtataka po kayo sa mga magulang, hindi ko naman kayo pinalaking ganyan, di ba, yung mga magulang, hindi ko naman kayo pinalaking ganyan, pero bakit naging ganyan yung mga ugali nyo? Bakit ang babastos nyo na? Di ba? Yun yung madalas ating maririnig sa magulang natin. Tapos, pero, kung titingnan natin sa mga nakapaligid niya, sa circle of friends niya, baka doon nagmula yung ganong pag-uugali, yung pagiging bastos. Kaya, sikapin po natin ang bawat isa sa atin na yung mga kasama natin, yung magiging kaibigan natin, ay kaaya-aya po ang kanilang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kasi dalawa lang po yan. Minsan po nagsasabi tayo na, gusto kong maging light sa mga tao na yun. Gusto kong maging ilaw sa mga tao na yun. Kaya ako sila pinakikisamahan. Opo, magiging light kayo kung paninindigan nyo po yung pagiging ilaw nyo. Pero darating po kayo sa panahon, pero may isa pong kasama yon, may kabaligtaran yon. Kayo po yung madadala sa ginagawa nila. It's either ikaw ang magdadala or kayo ang madadala po sa kanilang pag-uugali. Kaya ang advice po sa atin ng Panginoon ay pumili po tayo ng ating magiging mga kasama, sa ating mga kaibigan,
sa ating mga kasama sa buhay. At piliin po natin yung hindi makakasira ng ating mga magagandang ugali, kundi yung tutulungan po tayong mag-growth spiritually, socially, mentally po, at higit po sa lahat ay hindi po tayo ilalayo sa paanan ng Panginoon. Ito po ang panalangin ko po sa bawat isa po sa ating ngayong gabi. Para po sa ating closing song, let's sing Take My Life and Let It Be. Hymn number 330. Let's pray. Manayang banal at siya po sa katasasan ng mga langit, pinupuri ka po namin tinadakila. Panginoon, kayo po ay humingi ng kabatawaran sa aming mga pag-uulang pagkakasala, sa isip, salita at sa gawa, liman tuhayag. Nagpapasalamat po kayo, Panginoon, na patuloy niyo po kaming pinaalalahanan at binibigyan po ng mga payo patungkol po sa aming pamumuhay dito po sa mundo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa biyaya, sa inyong patuloy na pagmamahal. Dalangin po namin na sa aming pansamantalang paghihiwalay, ikaw po nawang siyang gumabay sa bawat isa sa amin. Makarating po kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan at amin pong madala lahat po ng aming mga nabasa at napakinggan at naway magamit po namin sa aming pang-araw-araw at may bahagi po namin sa iba. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagdinig sa aming mga dalangin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ito po ang aming hiling sa Panginoon Jesus. Amen.